Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at ang kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Sumasamba sa isang Diyos. Nahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katakbuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, at tayo po muli ay dadako sa ating pong midweek service at sa ating pong mga nasa tahanan. Magandang gabi po, at gayon din dito sa loob ng iglesia. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin, at inanyayahan ko po kayong magsitayong lahat. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli sa gabing ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong gawain, at sa gayon, Panginoon, ito'y maging maayos at maging mapagpala at biyaya sa bawat isa sa amin, lalo na nga po sa iyo pong mga salita na maahayag sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, pangunahan ang bawat isa na merong tungkulin gawain sa gabing ito.
At maging sa aming mga kapatiran, ingatan mo sila patungo dito. At makasama namin sila sa iyong inihandang mensahe mula po sa iyong mga salita. Ang lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Natili po tayo natayo para sa pag-awit. Magandang gabi sa ating lahat. What a wonderful night. Tayo manatiling nakatayo at awitin, Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on a Calvary to save a wretch like me. I heard about his glory, of his precious blood that told me, when I repent.
Siyempre, wag natin kalimutan ang magkamusta sa bawat isa. At ating awitin, everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. At kung tayo na ay tapos sa pagkamustahan sa ating mga tayo na ay magsiupo at tayo dadako sa announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao member, group chat, Facebook page, and YouTube channel. And midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday church auditorium. And Sunday worship service starts at 9 o'clock a.m. Ganun din, church auditorium. And Sunday worship team magaganap sa October 12, upcoming Sundays. Ang sapat na salita mula sa pagkabata. 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17. At sa New Life class, every Sunday after the morning worship service with Sis Minda Fulgar. And Goey Cubao Bible study every Wednesday and Saturday, Big Visa and tract distribution every Saturday. And home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Camirin, Caloocan City every Friday. At home Bible study sa Mateo Rizal every Saturday. At sa worship service, Taytay Rizal every Saturday. At special mission gift giving every last Sunday of the month. At ganun din sa Lord's Supper every last Sunday of the month. At first time Visitor Sunday, October 26, 2025. At each one bring one every Sunday. 36 Missions Conference and 60th Church Anniversary sa December 17 to 21 yan. At tayo tayo ulit at ating awitin, People Need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, and who knows where. On they go through private pain, even fear.
tayo na'y maaaring magsiupo. At ating ihanda ang ating puso't isipan at ating tawagin Brother Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Narito sa ating pong loob ng iglesia at maging sa kanilang pong mga tahanan na nanonood at nakikinig po sa ating gawain sa gabi pong ito. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay ang may pamagat na biyaya, maging buhay o kamatayan. Ayan, ito po ay makita po natin sa Pilipos chapter 1 verse 20 to 25. At ito po ay ating babasahin ng salitan at inayahan ko po kayong magsitayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Philippians chapter 1 verse 20 to 25. At ako po ang babasa sa verse 20 at kayo sa 21 at sa 25, sabay-sabay po natin itong babasahin. Sabi po dyan sa Philippians chapter 1, verse 20, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. 21. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal, na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. 23. Gayunmay, ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. 25, sabay-sabay po tayo. At sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili, oo, at mananatili ako na kasama ninyong lahat sa isusulong ninyo at kagagalak sa pananampalataya. Okay, tayo po muna dumulog sa Panginoon. Humingi tayo ng unawa, gabay sa Kanya pong mga salita. Mapagpalang Diyos, muli sa iyo po namin tinatagubilin ang mga talata na ito sa Pilipos, chapter 1, verse 20 to 25, na magbigay, Panginoon, ng kapahayagan, siyang magbigay muli sa amin ng panibagong paalala, hamon bilang iyong pong mga anak, na patuloy na dakilain ang aming Panginoong Hesus sa aming buhay, sa anumang oras at saan man kami ay naroon, ay siya po ang makita sa aming pong buhay at kami maging taga-akay tungo sa iyong kaluwalhatian ng mga taong naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na aming magagamit at naway patuloy po na ang biyaya na aming pong mapapakinggan ay hindi lamang ito dumaan sa aming mga pakinig, kundi ito maitago po namin sa aming mga puso't isipan at aming mai-apply ito sa mga pagkakataon na kakailanganin po namin. Salamat po. Ang lahat po ito aming tinatagubilin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Okay, magsipo na po tayong lahat. Biyaya, maging buhay o kamatayan. Sa mga unsafe po, pag sinabi natin kamatayan, ayaw nila yan Ayaw nilang pag-uusapan yung kamatayan Kasi sa mga kadalasan, yan yung bungad ko pag nag-witness ako Yung, alam mo ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pag ikaw ay namatay? Ayan, gusto nila yung ibang topic, na hindi mababanggit ang kamatayan. Pero daraan po ang tao dyan, kinakailangan na ito ay maibahagi, At katulad po ito ng isang mga mag-aaral sa Sunday School, mga bata, at sila po ay tinuturuan ng kanilang teacher patungkol po sa langit,
At nung matapos ang kanilang pag-aaral sa paksang yan, nagtanong ngayon yung teacher nila sa Sunday School, "O mga bata, sino ang gustong pumunta sa langit?" Aba, halos lahat. Taas ang kamay, ano? Maliban dun sa isa. At tinanong ngayon ng teacher, "O Johnny, lahat ng kaeskwela mo nagtaas na kamay, nais pumaroon sa langit. Bakit ikaw? Hindi mo ba gustong pumaroon?" Gusto po, kaya lang, si mami po ay ipaghahanda ako bukas dahil birthday ko. At meron po siyang regalo. Ganyan po yung kaisipan, ano? Bata yan, ano? Siyempre, alam naman natin, ano, na hindi pa masyadong naunawaan niya yung mga bagay patungkol sa mga bagay sa langit, ano? At gayon din, ano, yung mga nabubuhay sa kasalukuyan, na ang kanilang pamantayan dito sa mundo ay yung mga material na bagay. Halos ayaw nila itong iwan. At nagpapakahirap pa nga sila, di ba? Nagsasakripisyo, nagtatrabaho, nag-o-overtime para lang kumita na malaki at mayroong maitago para sa kanilang mga anak na nag-aaral para sa kinabukasan. At gayon din sa kanilang pagtanda. Ganyan po ang ika nga kaisipan ng mundo, no? At hindi po natin ika nga maialis yun. Sapagkat kung ikaw ika nga ay walang problema sa iyo pong mga pananalapi, pangangailangan, material, at may maganda kang hanap buhay, at kinikilala ka, hindi mo na naisin yung bagay na langit eh. Lalo na pag hindi ikaw nakakilala sa Panginoon. Ngunit tayo, bilang mga manampalataya, ay pinaalalahanan po tayo, no, ni Apostol Pablo patungkol po sa biyaya, maging buhay o kamatayan. At kasi nakita po natin, ano, na yung mga may problema, may mga karamdamang mabigat, ang isip po nila iba kakaiba eh. Ang gusto nila ay kunin na sila, Panginoon, dahil sa kanilang paghihirap. Ano, nakita natin yung kaisipan, ano, ng mundo, no? Tayo po ay pinapaalalahanan ni Apostol Pablo patungkol po sa ating kalagayan, no, bilang mga tao, bilang mga mananampalataya. Sapagkat sa kanya po ay magkahalo ang damdamin ni Pablo sa dalawang direksyon. Ngunit saan may piliin niya ay, kung alin man yung piliin niya, ito ay maka-Diyos. At kilala naman natin si Pablo, talagang suko ang sarili sa Panginoon. Kahit na panganib yung kanyang paroroonan, hindi siya natatakot. At dito po may dalawa lang bagay, ano, gusto kong malaman natin na puntos. Ang una nga po ay ang mahigpit, sabi nga ang mahigpit na pagpili. Ayan, ano, medyo naglalaban din, ano, sa kanyang isipan yung mga bagay na ito. Sapagkat sa 23, sabi niya, "Pagkat ako'y nagigipit," sabi niya ganun, ano, "sa magkabila, akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti." Kasi doon, kapag nasa Panginoon ka na, wala nang problema, wala nang sakripisyo, wala nang pag-uusig. Kasi nga alam niya na siya ay tinawag ng Panginoon para mag-mission, di po ba? At nakita natin yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay, at halos ika nga, ibigay na niya sa Panginoon talaga yung kanyang sarili sa gawain. At siya ay naglayag, nagpunta sa malayo, sa mga ibang bansa, at dumanas na maraming mga pag-uusig. Di po ba? Siya pinagbabato, nakulong, hinampas, ngunit hindi po siya sumuko. At yun yung nakikinikinita niya, no, na kanya pong haharapin na mga panganib at mga problema bilang isang misyonaryo.
Ganyan po yung kaisipan niya, no? Nagigipit po siya. Pero para sa kanya, itong buhay o kamatayan ay pareho lang. Ano? Pareho lang po ito. Sa 24 nga, sabi Gayon ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Kasi bago pa lang ika nga, itinatatag ang Kristyanismo, di po ba? Sa panahon ni Pablo, bago pa lang ito ay lumalaganap sa pamamagitan nga niya. At marami siyang mga naitayong mga iglesia sa maraming bansa, no? Marami po siya, pero sa kabila nun, nandun ang paghihirap. Naroon ang pagkagutom, di po ba? Dumaan siya sa dagat, ilang araw sila, palutang-lutang, walang laman ng sikmura. Ngunit yun ay layo ng Panginoon. Kaya sa atin po, no, isipin natin, kung ikukumpara natin ang ating sarili kay Pablo, ay napakalayo po nung kanyang kaisipan, ano, bilang isang manggagawa ng Panginoon. At dito sa atin, medyo ang pag-uusig lang, kuminsan sa ating mga pamilya, sa ating mga unsaved loved ones. At yung isang yung leader ng aming Bible study doon sa aking trabaho, talagang nung nakakilala po siya sa Panginoon, ay ang laki ng pagbabago sa buhay niya. Naging pagbigay siya, yung ugali niya, ay naging mabait. Pero yung misis po niya, sinisisi siya kung bakit nag-iba ng relihiyon. Kaya nga po kapag siya daw ay nananalangin, nararamdaman na lang niya yung sipa doon sa likod niya. Ang laki ng asawa niya. Pero ika nga, ipinanalangin niya. Ipinanalangin po niya. Kasi yung simbahan nila, doon sa may Santa Mesa, malapit lang yung bahay nila. Sabi niya sa Panginoon, makaapak lang to doon sa hagdan ng simbahan. Naniniwala ako, Panginoon, na siya ay babaguhin mo. At napakatagal na pinapanalangin po niya yun. Ngunit, yun po ay natupad. Kaya walang imposible po sa Diyos, sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Kasi talagang mayroong mga pamilya tayo na yung mga sarado, di po ba? Sa mga kagisnang, mga aral ng mga kanilang relihiyon. Yun ang pinangahawakan nila Kaya tayo po ay ipakita natin yung ating pagbabago, kasi di ba merong bunga? Ang isang Kristiyano, merong bunga, di po ba? Yung kanyang karakter, pag-uugali, at yung kanyang mabubuting gawa. Makikita yan sa kanya At yan yung paraan upang sila ika nga ay maakay natin sa Panginoon. Yun ang kailangan natin panalangin para sa kanila. Kasi talagang mahirap umakay ng unsaved kahit na yung mga loved ones natin, mga mahal natin sa buhay, mahirap po. Yung mga bata, oo, kasama-sama natin yan. Maliliit pa yan. Pero habang lumalaki yan, nagiging iba ang direksyon yan. Kaya wag natin silang kaliligtaan na ipanalangin. Itama na ang kanilang kaisipan at kanilang buhay ay matuon sa salita ng Panginoon. Kasi pag nalayo talaga sila sa gawain, lalo na't ika nga mga baby pa sila, sa faith, ay nalalayo po. At nadadala ng takbo ng sanlibutan. Kaya tayo po, yung kanilang kailangan. Tayo po ang sa kanila ay maghuhubog habang sila ay lumalaki. Yan po yung kailangan natin sa kanila. Kaya nga po dito, sa unang bahagi nito, ay mayroong tatlong bagay kung gustong makita nyo. Unang-una nga ay parehong may pagtatalo sa isipan ang buhay o kamatayan. Katulad ng binasa natin sa 23, sabi nga niya,
sapagkat ako'y nagigipit, sabi niya, sa magkabila. Akong may nasang umalis at sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Pero kung si Pablo ay makasarili, bahala kayo. Basta ako, save na ako. Pero hindi ganun yung kanyang kaisipan eh. Ang kaisipan niya kasi, siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos eh, sa mga hentil, sa pamamagitan ng pagdadala ng gospel o ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya tayo po, meron tayong bahagi, no? Sa ating pong, hindi sa iglesia lang, kundi sa Panginoon. Haharap po tayo sa Kanya isang araw at kailangan po natin na ilahad, mag-submit yung yung mga nagawa natin. Kasi sa panahon natin ngayon, nakikita po natin parang maluwag ang mga mananampalataya, ang Kristiyano. At madalang yung ika nga na humahayo at ginagamit ng Panginoon. Kasi ito na ang time. Sabi nga ng salita ng Diyos, kapayapaan, sabing ganon. Ngunit biglang darating ang kaguluhan. Hindi natin alam kung kailan yun eh. Kaya nga, tayo ay pinaghahanda ng Panginoon. Sabi, kayo ay maging laging handa. Kayo nga ay puyat para sa Panginoon, sa mga gawain. Kasi ito na ang huling panahon. Nakikita na po natin ang mga senyales, di po ba? ng pagparito ng Panginoon. Unang-una nga po dun sa mga karakter ng mga tao sa ngayon. Mga tao, maibigin, di po ba sa number 1, sa salapi. Kung babasahin natin ang 1 Timothy at saka 2 Timothy, makikita po natin diyan yung mga pag-uugali ng mga tao. Wala nang paggalang sa kanilang magulang. At ito yung ika nga na nakikita ko na nawawala, yung nakaugalian ng mga Pilipino, di po ba? At pagpupunta sa bahay ng isang kaeskwela, nandyan yung pagmamano, nandyan yung paggalang, kung anong oras sila pumaroon, ganyan din yung pagpapaalam. Pero ngayon, hindi na po, tuloy-tuloy na lang yung mga wala nang hoy-hay eh. Dire-diretso na lang sa bahay. Kaya nga po, isang magandang bagay na mahubog natin ang ating mga kabataan sa mga nakagis na nating mga tradisyon. Mayroong pagtatalo po sa kanyang kaisipan. At sa kanya po ito ay magiging mabungang pagpapagal. Kung siya ika nga ay mabubuhay pa. Kasi biro mo na sa kasalukuyan, sa pansamantala na bago pa lamang lumalaganap ang Kristyanismo, sa panahon na yon, at hindi kilala si Pablo Kaya nung pumunta siya dun sa sa Asia Minor, hindi kilala kung sino itong pinangangaral niya. Pero pinakikinggan siya. At sabi nga niya, lalo na dun sa kanyang mga kababayan na naroon sa ibang bansa, natularan siya. Sapagkat kanya namang tinutularan si Kristo. Sabi sa 1 Corinthians 11, verse 1. Kasi nga hindi kilala si Kristo, lalo na nung mga unsaved. Maaaring may mga anak sila na doon na lumaki. Hindi nila kilala si Christ. Ang ipinakikilala niya yung kanyang sarili, yung kanyang buhay. Sapagkat yun yung sinusundan niya, buhay ni Kristo. Kaya malaking bagay po impact sa mga tao sa ating kapaligiran, yung ating pong karakter, pag-uugali natin. Kaya maging maingat po tayo sa ating pong, lalo na sa ating pananalita, at sa gayon, merong mga tao na nariyan
sa isang tabi, nakikinig, nanonood, pinapanood tayo, tinitingnan tayo, at naroon po ang pag-iingat ng bawat isa. Parehong may pakinabang po, ano? Buhay o kamatayan, sabi diyan sa verse 21, ano? Sapagkat sa galang akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Kita niyo po, no? Wala siyang ikangang tulak kabigin, ano, sa pagpili. Ngunit, yung dalawang bagay na yon ay merong biyaya para sa kanya. Alam niya kasi yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Kita niyo, no? Halos nung siya ay pagbabatuhin, iniiwan siya, akala nung mga bumato sa kanya, patay na siya, di ba? Pero hindi pa kalooban ng Diyos para siya ay kunin. No? Kita niyo? Samantalang si Esteban, ano, si Stephen, nung siya ay pinagbabato, di po ba? Natuluyan siya. Kaya iba-iba ang kaparaanan, kalooban ng Diyos sa mananampalataya. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung ating sarili kanino mang mga tagasunod ng Panginoon. Hindi natin pwedeng ikumpara. Sapagkat iba-iba ang layunin ng Diyos. Kita niyo yung mga apostoles, kung pag-aaralan, babasahin natin yung kanilang yung kanilang buhay, halos lahat sila ay naging martir. At sabi, si John lang daw ang namatay si John the Beloved. Siya lang yung nabuhay na normal, no? At namatay ng normal. Pero hindi lahat ay ganun. Kaya sabi ko nga sa inyo, ng mga unang mga pagdami ng mga mananampalataya ay maraming mga taga-usig. Ano, gusto nila ay alisin yun. Kasi tingin nila ito ay mga peke, hindi tunay. Ngunit, nakita nila kung paano yung mga pinahirapan, pinatay, ay sinakripisyo yung kanilang mga sarili at yung kanilang buhay. Biro mo yun, ilalagay ka sa isang troso na butas, ipapasok ka doon, lalagariin, nariyan yung maglalagay ng poste, itatali ka doon sa itaas, at maglalagay ng mga panggatong, sisilabang ka ng buhay. Ngunit, hindi po nga sumuko ang mga nakakita sa kanila. Kasi nakita nila nanindigan yung mga nagsakripisyo na yun ng kanilang buhay. Kaya kumalat, dumami ang mga naging mananampalataya. Kaya parehong dadakilain po, parehong may pakinabang, diyan sa buhay o kamatayan. Ito nga ay sabi ay magiging mabungang ito ay magiging mabungang pagpapagal. At makita po natin yan dito sa 22, no? 22 at saka 25. Sabi dyan sa 22, 1:22. Ngunit kung ang mabuhay, sabi rito, sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal, na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Kasi parehos para sa kanya yung magiging resulta nito, magiging biyaya ito para sa mga tao kung siya'y mabubuhay. At kung naman siya ikunin, ito na nga yung time na siya nga ay magkaroon ng katiwasayan na, kapayapaan sa kabilang buhay. At sa 25 sabi, at sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili ako sa kasama ninyong lahat, ay ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Ayan po yung kanyang ninanais, sa kanya pong paglilingkod at lubos na pagtitiwala sa Panginoon. At sa verse 20 po, sabi nga rito yung parehong lalakilain si Kristo, sa verse 20. Sabi po nga po diyan ay
Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, nasa anumay, hindi ako mapapahiya. Sabi niya, no? Kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng kabuhayan o sa pamagitan ng kamatayan. Tayo po, ika nga, ay hindi po tayo mapapahiya kung tayo man, ika nga, ay magdaan sa maraming mga pagsubok, paghihirap, sakripisyo sa ating paglilingkod, sapagkat yan, bagay na yan ay niloob ng Diyos. Kita nyo kay Pablo, pinagdaanan niya lahat yan, yung mga paghihirap na yan. Bagamat ika nga, siya ay ginagamit ng Panginoon. Dumaan din siya dyan. Kaya kung paano dumaan sa ganong sitwasyon, si Pablo, kasi yung sinusundan niya, ang Panginoon eh. Yun yung pinagdaanan ng Panginoon eh. Kaya nga ang nais niya, masundan yung ginawa para sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Ano? Tiwala po si Pablo, ano? Kay Kristo sa buhay man o kamatayan. Sabi nga sa 2 Timothy 1:12, ano po ang sabi dyan sa 2 Timothy? Yan, sabi po yan, basahin ko lang dito. Dahil dito ay nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayumay hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yun. Ano ba yung pinagkatiwala niya sa Panginoon? Unang-una nga po, yung Kanyang buhay, yung Kanyang kaluluwa. Alam niya na anumang oras, siya ay bawian ng buhay, kunin ng Panginoon sa piling ng Diyos. Ng Panginoon siya ay tutungo. Ganyan din yung kalagayan po natin, ano? Kaya ipinakikita lang sa atin na tayo man, ika nga, na bagamat dumaraan sa mga mahigpit na pagsubok at pagpili sa ating pong pinagdaraanan sa buhay, ay meron po tayong kapayapaan, ano, sa kabilang buhay. At yung ating dinadaanan dito po sa ibabaw ng lupa ay pangsamantala lang. Ano, pansamantala lang yan eh. At isang araw ay haharap tayo sa hari ng mga hari, di po ba? King of Kings, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. At naroon ika nga yung Kanyang basbas para sa bawat isa sa atin. At mabungang pagpapagal ang Kanyang haharapin sa Kanyang buhay sa paglilingkod. Tandaan natin, ang Diyos ang umahawak ng ating mga direksyon sa buhay para maitama tayo sa kalagayan na ninanais niya. At alam niyo po ba na tayo ngayon ay nasa huling panahon at marami ang ating mapanghahawakan na katotohanan ng pangako ng Diyos mula sa Kanyang salita at sa mga Kristiyano na mayroong magandang patotoo at buhay sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay, yun po yung una, no? At ang pangalawa, ang kalooban ng Diyos ang piliin. Ano? Kalooban ng Diyos ang piliin. Sabi dyan sa 21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kasi pag talagang ipinagkaloob, pinagkatiwala mo, buong buo sa Panginoon lahat-lahat ng buhay mo, kung ikaw man ika nga hindi pa kunin, ay talagang magiging mabunga para sa mga tao na ika nga na kanya pong pinagmiministeran, yung kanyang inaaralan, upang lalo silang lumakas sa kanilang pananampalataya. Kasi si Pablo, napakataas ng kanyang pinag-aralan, kaalaman. Kaya siya ay ginamit ng Panginoon. Bilhin niyo Old Testament. Sa Old Testament, halos kabisado niya. Parisi po siya eh, Parisi. At sa kanila po, yung mga tao na nag-aaral ng mga kasulatan, ay bawat mga book
ay kanilang sinasaulo yan. Biro yan, mula pagkabata po yan. Hindi lamang nung may edad na. Kaya nga yung mga Pariseo, may tinatawag silang pilakterya, yung mga nilalagay sa noo, kung ano yung mga book na kabisado nila. Yun, dinidikit sa noo o kaya sa braso. Pero yun ay hanggang panlabas lang. Wala ika nga sa kalooban. Kasi yun, itinuturo nila yun. Ngunit hindi nila ginagawa. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ituro nila sa inyo ay gawin nyo. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga ginagawa. Kasi mapagmataas yung mga yan. At ang kanilang sinusunod yung kanilang mga ninuno na mga katuruan. Yun na, yung mga paglilinis, paghuhugas. Kasi malilinis sila. Sabi gano'n, pag galing sila sa palengke, may biniling anumang bagay, gulay o anumang pagkain, hinuhugasan. Ano sabi ng Panginoon? Kayo ay mapagpaimbabaw. Kaya sila ika nga ay itinama ng Panginoong Hesus. Tinama po sila. At tayo po, sa unang bahagi, sabi nga sa 21, sapagkat saganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa unang bahagi, sabi, hintayin ang pagkilos ng Diyos. Hintayin po natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Malalaman po natin yan sa pamamagitan ng ating pong mga gawain. Ako wala naman akong alam. Talaga, totoo po yan. Ngunit pagpatuloy tayo dumadalo, umaaten sa gawain at sumasama tayo sa mga activities sa labas, unti-unti pong magkakaroon tayo ng karunungan. At sabi nga dyan sa Isaiah, 49:23, isang uling bagay, sabi dyan, sabi rito, at iyong makikilala na ako ang Panginoon at ang nangaghihintay sa akin ay hindi mapapahiya. Yan po ang ating Diyos. Kasi kuminsan, dinidelay ng Panginoon yung mga bagay na para sa atin Para tinitingnan kung tayong ika nga ay makakapag-intay kahit na mahabang panahon. Parang nung minsan nga, nung time na nag-a-apply ako, doon sa, pinasukan ko doon sa Westinghouse, talagang maghapon yan. Hindi ka ika nga, basta-basta ay istimahin. Aabutin ka ng gutom, tanghali. Pero kailangan mo magtiis. Kasi tinusubukan din pala nila yung yung karakter mo, kung matitiis mo yung mga kaunting gutom o pag-iintay. Kaya, sa awa po ng Diyos, napasok ako. Pero yung ibang mga kasabayan ko, talagang binubuklat yung Kasi umaalis yung mga mga sa personnel Binubuklat yung mga nila, yung mga papel. Hindi natin alam, baka may nakamasid doon, merong nakapokus na doon, camera. Kaya sa atin po talagang nandun ika nga yung kung talagang masigasig tayo sa isang bagay, pagtiisan natin. Pumasok nga ako doon sa doon sa Westinghouse, sa pila ko. Ang pinirmahan ko lang 8 pesos. 8 pesos po a day. Biro mo yun sa panahon 1976. Medyo mataas-taas pa rin ang yung halaga ng pera. At nung dating kasi nagsimula ako, May Pero may kagad, pagpasok ko, meron ng dagdag na allowance. Hindi ko alam kung 2 piso yun. Kaya naging 10 a day ako nun. Pero nung time na ako ay lalabas na, pero inabot ako ng po doon, mga 23 years, sa sukat, Parañaque. At yung sa payslip ko, talagang nandun yung per day ko, 700. Medyo malaki na halaga na nun yun, panahon na yun.
Kasi meron kami mga increase eh. 2 beses yun sa loob ng 1 taon. Kita nyo yung pagtitiis, pagtitiyaga. Kaya kailangan po natin yan. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan natin yan. Yung hirap na dinadaanan natin, gutom, pagod, merong ikangang katapat sa Panginoon. Kaya patuloy lang tayo. Pagpunta natin dyan, di ba, dyan sa matang tubig, talagang meron tayong kasabay ng mga dyan mga nangangaral din Pero, gumawa tayo ng paraan. May nakausap nga ako dyan, sabi, sir, gusto nyo makapagturo kayo dito kasi may dala kayong mga yung mga sound system kasi makakaabala yun dyan Gawin nyo, mas maaga na pumunta kayo dito para makapagturo kayo. May paraan ang Panginoon Yung tao na yun, nakausap ko, sabi, sir, ayoko makipag-usap. Bakit ako? Kasi yung mga nakakausap ko, parating tinitira kami, yung relihiyon namin. Biro mo yun, pero kailangan lang yung pamamaraan, pagpapakumbaba. Ayun, nagka-ayos kami ng pag-uusap. Kaya hindi kinakailangan na padalos-dalos o biglaan. Doon naman sa Santa Mesa noon, nandun ako sa living water doon. Paghapon, pumupunta kami, umiikot kami doon sa mga bahayan. Yung kasama ko medyo mainit Binira niya yung mga idol. Naku, patay ka ako. Wala na, hindi ka na makakabalik doon. Pag gano'n ang usapan niyo. Gano'n na ang nangyari. Kaya kailangan nandun yung pagpapakababa. Pera na lang talaga pag yung nagtatanong sila. Pero hindi mo dapat ibungad talaga yun yung mga laban sa salita ng Diyos Hindi pwede Talagang madidispatcha ka nun. At dito po nandiyan po yung pag-iintay at sabi hindi tayo mapapahiya pagdating ng oras sapagkat sa Diyos ang lahat ay perfect. Sa Diyos ang lahat ay perfect sa 18:13 ang awit. Sabi diyan, tungkol sa Diyos ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Bakit masasabi natin yan? Kasi Old Testament pa. Yung sinabi ng Panginoon, nangyari, naganap. Kita nyo, Ito ay patuloy. Kung ano yung pangako niya, yun ay magaganap. Ang panukala ng Diyos, ika nga ay ng Diyos ang pinakamahusay. Sabi diyan sa Proverbs chapter 20 verse 18, bawat panukala ay natatatag sa pamagitan ng payo. Okay, Sa Old Testament, kung titingnan natin yung mga halimbawa dito, makikita po natin dito si Jethro, yung biyanan ni Moises. Makikita po natin yan dito sa Exodus 18, Exodus 18, makikita po natin yung kung paano nagbigay ng payo si Jethro. Tingnan po natin yan sa At napakaganda po nung kanyang payo kay Moises, nung kanyang biyanan. At umpisahan ko po sa 13 lang, medyo lalaktaw-laktaw tayo, Sabi niya sa 13, at nangyari kinabukasan na lumuklok si Moises upang hatulan ang bayan, at ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula umaga hanggang hapon. Ganun po yung kanyang ginagawa. Nagbibigay siya ika nga ng payo doon sa may mga suliranin, problema. Hindi natin kung baka mayroong mga pag-aalitan, ganun. Siya po yung humaharap mag-isa mula umaga hanggang hapon. At nang makita ng biyanan ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan, ay nagsabi, anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit naupo ka mag-isa? At ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula umaga hanggang hapon. At sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. At ano sabi nung
17, talong tayo, no? Sabi, at sinabi ng biyanan ni Moses sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina, ikaw at ang bayang ito na nasa iyo, sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo. Biro mo, nag-iisa lang siya, paano hindi siya aabuti ng hapon o gabi na. Sabi niya, hindi mo makakaya mag-isa to. Kaya binigyan siya ng payo, ano sabi sa 19, dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita at sumayo nawa ang Diyos, ikaw ang maging taga pag-akay sa bayan sa harap ng Diyos at dalhin mo ang mga usap sa Diyos. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at mga kautusan, ipakilala mo sa kanila ang daang nararapat, lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito'y hahanap ka, 21, sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, ng mga taong mapagpapatotoo, ng mga napupuot sa kasakiman, at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sasampuin. Kita niya, napakaganda noong payo, noong kanyang biyanan, no? Sabi dito sa 23, kung gagawin mo ang bagay na ito, ay iuutos sa iyong, kung gagawin mo ang bagay na ito at iuutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong ang mababata at buong bayan namang ito ay uuwing payapa. 24, sinunod po ni Moises. At dininig ni Moses ang kanyang biyanan at ginawang lahat iyong sinabi. At sa 25, sabi, at pumili si Moses ng mga lalaking bihasa sa buong Israel at ginawa niyang pangulo sa bayan na mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimangpuin, at mga puno ng sasangpuin. At kanilang hinatulan ng bayan sa buong panahon. Ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moses. Dadapot bawat munting usap ay sila ang naghahatulan. Parang walang iniwan sa kasalukuyang takbo ng ating bayan, di po ba? Merong kanya-kanyang mga ikangang humahawak na mga tagapanguna kung anong ikangang iyong tungkulin. Kaya, yan po, napakahalaga. Kaya nga sa iglesia, meron tayong mga iba't ibang mga katungkulan at gawain. At naway, magkatulong-tulong po. Yan ang maganda po. Sana magkatulong-tulong ang bawat mananampalataya upang mapagaang ang gawain ng ating pastor, yung ating iglesia. At maging yung ibang mga leader. Kita nyo po, di ba? Ilan lamang ang nagagamit, lalo na yung paghahayo. Kung sumunod tayo sa payo ng Diyos, kung sumunod tayo sa payo ng Diyos, ang isipan natin ay may kapanatagan. Kita nyo kasi mapapagaang yung ating mga gawain. Kaya nga po ilagak ang buong tiwala sa Diyos. Kasi hindi natin kaya Hindi po natin kaya ang gawain kung sa ating sarili lang. Kailangan natin unang-una ang Diyos at ibang mga manggagawa. Kaya nga, kailangan po natin ang pagpapasakop. Ito po makita natin yung pagpapasakop ni Pablo sa kalooban ng Diyos. Sabi sa 21 ng Philippian, sapagkat sa ganang akin ng mabuhay si Kristo, ang tanging ninanais ni Pablo ay makatulad ang Panginoong Hesus at magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, magiging mabungang pagpapagal ang kanyang haharapin. Maging tayo, kung tayo ngay lubos na isusuko natin ang ating mga sarili. Kasi hindi madali. Hindi po madali ang gawain ng Panginoon. At naway makita rin po ng ibang mga kapatiran natin na sila ay makatulong para lalong lumago yung ating gawain. Ang Diyos ang umahawak ng kanyang direksyon sa bawat bahagi ng kanyang buhay sa kabila ng maraming mga panganib na kanyang pinagdaanan. Kaya nga po, maraming mga Kristiyano na dumaranas ng malubhang sakit na may pagnanais
na pumaroon sa Panginoon na. Kunin na siya. Na kung minsan, mahabang taon ang pagtitiis bagong siya kunin ng Panginoon. Di po ba? Merong layunin parati ang Panginoon eh. Kung naalala niyo si si Ma'am Ruth, di ba? Dinadala siya dito, binubuhat, inaakyat, binababa. Ang habang panahon, bedridden, nakahiga lang. Dinadalaw namin. May layunin ng Diyos. Kaya tayo po, ika nga, dumanas man tayo ng ganong kalagayan. Isipin parati natin, ito ay kalooban ng Diyos. Kasi hindi nga pare-pareho yung nais ng Diyos para sa atin eh. Kung ano yung direksyon niya sa atin, doon tayo lumagay. Doon tayo sumunod. Doon tayo lumakad. Kaya nga po, alam ng Diyos ang ating kalagayan. Dumaan man sa ating isipan, ngunit hindi natin ito maunawaan. Ang kailangan lamang natin ay ang tumiwala sa Kanya na siyang nakakaunawa ng mga bagay na dumarating sa ating buhay na may layuning maganda. Maganda po yung layunin ng Panginoon. Nakita nyo kay Pablo, bakit siya sa Kanya pinagkatiwala yung gawain na ito sa malalayong lugar? Kasi alam ng Panginoon yung puso niya. Alam ng Panginoon yung kanyang isipan. Alam niya yung kung ano yung kakayanan niya. At tayo po, mayroong iba't ibang kakayanan sa ating pong buhay. Kaya, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng yan. At sa ating pong pagtatapos, kung ikaw kaibigan na nakapakinig ng mensaheng ito ngayong gabi, lalo na yung sa mga tahanan, na ngayon pa lang nakapakinig at wala pang Kristo sa puso, kailangan po ihanda natin ang ating sarili, Paano natin may handa ang ating sarili sa kamatayan? Kailangan po makilala natin ang lubos ang Panginoon bilang Panginoon at Hari ng ating buhay. Kilalanin si Jesus ngayon bilang iyong tagapagligtas ng iyong buhay. At sa ating pong mga mananampalataya, ikaw namang Kristiyano, ikaw ba ay nakapagpasya na kung ano ang iyong pipiliin, buhay ba o kamatayan? Sa kasalukuyan, handa ba tayo magsakripisyo habang may lakas at buhay? Dumaan man tayo sa pagsubok at hirap tulad ni Pablo. Kasi yung kay Pablo talagang hindi lang hirap, pagod eh. Pati ika nga, sabi nandun yung sakripisyo na siya ay nasaktan, nasugatan. Hindi pa bihirang dumadaan sa mananampalataya sa kapanahon natin. Pero sa mga sinaunang mga tagasunod ng Panginoon, biro nyo, halos lahat ng mga apostoles naging martir sa pagsunod sa Panginoon. Hindi man natin tayo ika nga dumaan sa ganun, magsikap man tayo ika nga. Nasa panahon natin ngayon, maabot natin yung ating mga kababayan o yung ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sapagkat ito yung kailangan nila eh. At tayo, sigurado na tayo, di po ba? Buhay, sabi nga, buhay o kamatayan. Buhay o kamatayan, sigurado tayo doon sa piling ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, na malimit kong banggitin na yung mga ibang relihiyon, sakripisyo po sila. Pamilya, naglalakad, nagbabahay-bahay. Sa bahay, nadaanan ako doon. Sir, pwede bang makausap sandali? Kako, baptist na po ako eh. Hindi, sandali lang. Biro nyo, alam na meron ka ng relihiyon. Hindi, sandali lang. Meron lang ipaliliwanag. Ganyan sila kasigla, sigasig, para maipaabot yung kanilang relihiyon, yung kanilang tinatayuan. Sabi ko nga, dapat tayo yun. Di po ba? Tayo yung nagbabahay-bahay, tayo yung nagbabahagi ng Ebanghelyo. Kasi yun yung ika nga mahalagang mensahe ng Diyos, di po ba? Yun yung sabi ko sa inyo noon na ibinigay sa atin na mahigit pa sa ginto at pilak eh. Kasi yun, buhay na walang hanggan. At kung hindi sila maliligtas, mapapahamak. At wala nang pag-asa, di po ba? Kaya,
Panalangin po natin, ano? Yung buhay man yan o kamatayan, tayo magpatuloy. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli sa iyong kapuri at kabutihan sa gabing ito. Dalayan nga po namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung ikay wala sa aming buhay, Panginoon, o hindi ikaw nangunguna. Inihiling po namin na sa tuwina, Panginoon, ay hindi kami mahulog sa tukso ng kaaway, Panginoon, na kami ay madala ng agos na sanlibutan ito sapagkat hindi po namin magawa ang aming mga tungkulin. At ang aming hinaharap, Panginoon, ay mga bagay na makamundo. At naway, ikaw po ang magbigay sa amin ng patuloy na lakas, karunungan, at pagpipigil sa sarili upang aming maiwasan ang anumang tukso sa aming kapaligiran. At sa gayon, Panginoon, ay kami maging isang magandang ehemplo, halimbawa, ni Apostol Pablo na sumusunod sa ating Panginoon. Ama, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, maging ang mga kapatiran sa tahanan, naway sila man, Panginoon, ay nabigyan ng unawa, hamon, paalala mula po sa iyong salita, na kami ay magpatuloy sa kabila ng aming mga pinagdaraanang hirap, sakit, o mga pangangailangan. Alam po namin na yan ay nilalayon mo, ninanais mo upang kami ay lubos na maging magandang patutuo sa paningin ng mga tao sa aming paligid. Ama, muli, amin po sa iyong itinatagubilin ang lahat-lahat sa aming buhay. Ikaw po ang manguna at mamahala. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak ng si Jesus. Amen. Tayo po dadako sa ating pong pagbibigayan. At sabi po dyan sa Luke chapter 16 verse 10-11, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung tayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Okay, sana bigay po natin ang nararapat para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, muli kami po ay papasalamat sa iyong kabutihan na meron po kaming kalayaan na katulad nito na makapagtipon, pag-aralan, palakasan sa bawat isa mula po sa iyong mga salita. At ang dalangin nga po namin naway sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila, Panginoon, ng aming mga karamdaman, kami po ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, samantalang nakikita na po namin ang nalalapit na pagbabalik ng anak na si Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan po ng anak na si Jesus sa pamamagitan ng aming kakaloob ng aming mga sarili. At muli, Panginoon, sa aming pagkakaloob, basbasa mo ang bawat may pagkakaloob, nahandog kaloob ng iyong mga anak, at ito ay magamit po para sa iyong gawain sa loob ng iglesia at maging sa mga labas ng mga gawain sa malalayong lugar at may pagkaloob, mabigyan din ang tulong ang mga misyonaryo. Salamat po sa gabing ito. Sa pangalan po ay anak si Jesus. Amen. Tayo po ay magpuri, pasalamat po sa nalikom na salapi. Ama, muli kami po ay papasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin, maging sa iyo pong mga anak na patuloy na bukas, hindi lamang ang kanilang mga puso, kundi ang kanilang pong mga palad sa pagkakaloob upang ito ay magamit sa pangailangan ng iglesia
At patuloy, Panginoon, na umunlad ang iyo pong mga salita sa mga lugar na kung saan ay hindi pa naaabot ng iyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga anak na patuloy na kakaloob. Dalangin nga po namin na pagyamanin ng kanilang mga gastusin sa kanilang pangangailangan sa araw-araw at bigyan lakas at karunungan ang kanilang pisikal na pangatawan na magawa at magampanan na may katapatan ang kanya-kanya pong mga gawain. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong mga anak sa pagkakaloob ng mga pangangailangan namin. Na ibalik doble, Panginoon, ang halaga na ibinalik po sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At muli tayo magsitayo at muling umawit sa Panginoon at atin siya'y sambahin. Ating awitin, sumasamba, sumasamo. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa iyo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Tunay kang matino na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo, Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, handog sa ngalan mo, pagkat sa iyo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa iyo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Ang pagmamahal ng Ama. At pwede na po tayong magsiupo po. At muli ating tawagin, Brother
Conrado Castillo. Tayo po ay magpasalamat. Ama, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito sa iyo pong pangunguna sa aming gawain. Salamat po muli sa iyo pong mga paalala bilang iyo pong mga anak. Alam po namin na kami ay tiyak, sigurado na Panginoon ng langit na iyo pong inihandang tahanan. At sa kabila niyan ay ninanais mo rin kami na maging kagamit-gamit pa samantalang kami buhay, ay amin pong magawa ang iyo pong kalooban, lalo na nga sa pagbabahagi, paghahayo, upang may paabot sa maraming tao na hindi pa nakakilala sa iyong anak na si Jesus bilang kanilang personal tagapagligtas. Dalangin po namin na bigyan kami ng patuloy na kalakasan, bigyan ng katalinuhan, at sigasig, Panginoon. Samantalang meron kaming lakas, nakapaglakad po kami, nakapagsalita, at aming maabot ang mga tao na ninanais mo na mabahaginan din ng iyong pong ebanghelyo ng kaligtasan upang magkaroon ng pag-asa ng langit na iyong pong pinangako. Ama, salamat po sa gabing ito, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, at maging sa bawat mga gumanap, tungkulin, gawain, ikaw po ang maluwalhati sa kanila pong mga buhay. At maging Panginoon, sa amin pong pananalangin, sama-sama ay hihiling po namin ang iyong pagkilos, pagtugon sa bawat kanaingan ng bawat isa. At sa aming pag-uwi, dalhin mo kami ng ligtas sa aming pong mga tahanan. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po.